Guys, Dora, nagkauno ka sukar. Ang Dora, guys. Nagkaon ang Dora ka sukar, guys. Uy, Dora. Wala ko po Hala, nang lungka po ka sukar. pero ayun, parang Uy, Dora. Hala ka, kasabaan di ka lula, ana. Hala, ang Dora. Uy, Dora, girot na ni mga sukar. Paniniwala na Dora. dun sa ay nung ba? Putot. Hala, ang Dora, guys. Diba? Saka nagugulat kami, bigla kayo. Nanumbong siya siyang lolo. Bakit? Papakilala na. Si Dora. Wow. Nakapuna si Lolo. Na si Dora, guys. Sayang na. Ito yung paayag. Biniligan ka tuloy niya. Si Lenny. Ang Dora, guys. Naglalalog ang sukar, guys. Guys. Ang Dora. Kasi yung mama is one of the finest all over the Philippines. Dora, So, guys. kontrabaho Uy, ng Dora. programa ng administrasyon. Uy, Dora. Alam ko, ang ibang sites, Ang Dora, guys. Nanglungkap, guys. Guys. Astang kamayong Dora. Sumuli siyang Lolo, guys. Sumuhan Dora, guys. Ay, lungkap dito, So, Dora. January 26, pinagpaplano Uy, Dora. Uy, Dora. Ang idea ng Oplan Putot. Kontrabaha Dora. is to explore yung mga green infrastructure. Naapi. Naarami, Dora. Anak. Pwede patinaw ko tayo. Ano yung sundogon? Saan sunod? Bye, Dora. Yung flood control. Yung mga ilog, mga creek. Malinis. Walang basura. Walang gamot. Hindi ko alam kung may schedule talaga sila. Every week talagang sinusulit nila kung saan yung mga lugar na madudumi. Tsaka, ang kagandahan sa Davao, kahit di pa ako nakakapunta, request naman, pumunta tayo dyan. Ang kagandahan sa Davao, grabe ho, ang mga tao, mababait, tapat. Hindi na nakita ng sigarilyo na ninigarilyo sa kung saan. That is, nakita kasi yung ibang nag-vlog talagang sinasabi nila na bawal manigarilyo, papubliko, bawal yung magtapon ng basura. Tapos may one time nakita ko sa vlog. Grabe linis nga. Oo, sobrang linis. Sana magaya, no? Tayo Davao dito sa Maynila. At pag ang mangyayari yan, pag umupura si President Sara Duterte, yun ang mga hinahangad natin. Bigit daw ang laban kung ngayon mangyayari. Tingnan natin itong nangyayabaw na isang, sino ba to? Kung ngayon daw mangyayari ang halalan, for sure daw, dikit daw ang laban. Sino ang kalaban ni Bibi Sara? Kung didikit man yan. Pero hindi naman necessarily mahirap. It's going to be a close race. But there is a better chance kasi ganito po yun. Kung titignan natin sa mathematics, si Sara Duterte ang talagang meron COVID rate na 35%. Pero si Lenny naman, meron din siyang base pero hindi ganun kalaki. Isama mo dun yung base ni President Marcos. Tapos, ang labanan, maaaring maging kakantay. Baka mas kita ng kaunti yung base ni Sara. Kaya nga, boss. Baka nalalaginip ko kayo.